Paano nga ba ang isang dating kalihim ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ay naging isang mining tycoon? Yan ang tatalakayin natin. Ito ang kwento ng 2 dekada, mula sa pagiging tagapangangalan ng ating kalikasan hanggang sa pagiging hari ng pagmimina. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang napakatinding pahayag mula mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Pebrero 2026. Yung statement na yan ang nagbukas ng isang malawakang investigasyon sa isang tila napakalaking imperyo. Okay, so yan ang malaking tanong, di ba? Paano humantong sa ganito ang isang tao ang trabaho mismo ay protektahan ang ating likas na yaman? Tara, alamin natin ang buong kwento. Para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating bumalik sa umpisa. Panahon kung kailan si Mike Defensor pa ang pinuno ng DNER. Dito nagsimula ang lahat. Alam nyo, from the get-go pa lang, kapansin-pansin na agad yung pananalita ni Defensor. Para siyang isang mining lobbyist, hindi isang environment secretary. Ang goal niya raw, ibalik ang kinang ng industriya ng pagmimina. At ang pinakahalimbawa nito ay ang Mine Doro Nickel Project. Tandaan, kinansela na dati noong 2001 at for good reason. Imagine, nakatayo sa 2 earthquake fault lines, nasa gitna ng isang super important watershed, tapos tinututulan pa mismo ng mga local government at mga katutubo. Pero sa ilalim ni Defensor, bigla, binuhay ito ulit. At dito na sumabog ang kontrobersya. Ang claim ni Defensor, may basbas daw siya mula sa 3 munisipyo para ituloy ang proyekto. Pero ang katotohanan, ayun, lahat ng 3 konseho naglabas ng resolusyon, sinasabing, teka, wala kaming binibigay na endorsement. So, yun. Okay, so matapos ang kanyang serbisyo sa gobyerno, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanyang career. Dito na natin makikita kung paano nabuo ang kanyang imperyo. At tingnan nyo to, ang bilis ng mga pangyayari. Umalis siya sa DNR noong 2006, tumakbo, natalo sa Senado noong 2007. Tapos pagdating ng 2008, 1 taon lang biglang chairman na siya, hindi lang ng isa, kundi 2 malalaking mining company, ang Nihao at GeoGrace Resources. Ito yung tinatawag na revolving door. Yung konsepto na yung mga opisyal ng gobyerno, pag alis nila sa pwesto, ginagamit nila lahat ng koneksyon at kaalaman na nakuha nila para pumasok at kumita sa mismong industriya na dati nilang nire-regulate. At ito mismo ang issue na ibinabato kay Defensor. At kitang-kita rito yung conflict of interest, di ba? Sa isang banda, yung dating trabaho mo, nanumpa kang protektahan ng kalikasan. Tapos sa kabilang banda, yung bago mong trabaho, kumikita ka na mula mismo sa pag-extract ng mga yamang yon. At para magka-idea kayo sa laki ng imperyo niya, sa GeoGrace Resources pa lang, nakuha siya ng karapatan sa halos 240,000 hektaryas. That's almost 250,000 hectares of mining claims. Napakalaki niyan! Okay, so nakita na natin yung business side. Pero ano naman ang naging tunay na epekto nito? Ano ang sinasabi ng mga dokumento at ng kalikasan mismo? Fast forward to 2016, ang Nooy DNR Secretary na si Gina Lopez nag-utos ng isang malawakang audit. Ang resulta? Isa sa mga key mines ni Defensor, ang Pax Libera Mining, ipinasuspende dahil sa matinding paglalabag. Kasama dyan ang pagpasok sa critical watersheds, sobrang siltation na dumudumi sa dagat at illegal logging. At may binitiwang salita si Lopez noon na parang isang hula, isang babala. Sabi niya, hanggat kalbo ang Marikina watershed, magdudulot yan ng pagbaha sa Metro Manila. At noong 2020, sa kasamaang palad, nagkatotoo ang babala niya. Yung kumpanya ni Defensor na may pinakamalaking quarry sa Marikina watershed ay direktang itinuro bilang isa sa mga dahilan ng grabe at nakamamatay na baha at mudslide sa Rizal. Ito yung totoong presyo. Ang mga nasirang buhay, ang nasirang kalikasan. Ito yung kabayaran na hindi mo malalagyan ng presyo. Sige, balik tayo sa kasalukuyan, sa investigasyon ng Ombudsman. This time, let's follow the money. So paano ba yung business model? Simple lang pala. Halos lahat ng hilaw na nickel ore na kinukuha dito, diretso ang padala sa China. More than 90%. Halos walang processing na nangyayari dito sa Pilipinas. At dito na nagiging medyo kakatuwa.
Kasi ang mga kumpanyang may hawak ng bilyon-bilyong pisong halaga ng assets ng yamang mineral ay nagre-report ng pagkalugi. Tingnan nyo to. Nihao Resources may report na 1.44 billion pesos na deficit. Ang Jugres, na may rights sa 240,000 ektarya, dineklarang effectively insolvent, halos bangkarote raw. Kaya yan ang tanong na sinisikap sagutin ng mga investigador. Paano nangyayari na may hawak kang assets na bilyon-bilyon ng halaga, pero sa papel, luging-lugi ka? Ano ang nangyayari sa pera? Okay. So, sa lahat ng to, ano na ang pwedeng kahinatnan ng kasong ito laban kay defensor? Ano ang mga posibleng mangyari? Well, kung mapapatunayan ang graft, seryoso ang mga parusa. Nandiyan ang habang buhay na pagbabawal sa kanya na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pwede may mga kasong kriminal, posibleng pagkumpiska ng yaman, at syempre ang pagkansela ng mga mining permit. Pero sa huli, habang nakasentro ang investigasyon sa isang tao, ang mas malaking tanong para sa ating lahat ay ito. Gaano ba talaga kalala ang problema ng revolving door sa ating gobyerno? Ang kaso ni Defensor, baka sintomas lang yan ng isang mas malalim at mas sistematikong problema.